Eto mula kay Maharlika TV, pag-usapan ulit natin mga tol. Di kasi natin to masyado natakal nung nakaraan no. PCG walang kamalay-malay, pati Philippine Navy wala rin kamalay-malay. Coral sa Rosul Reef sa West Philippine Sea pinagkukuha lahat ng China. Mga tol, eto yung paano mo didepensahan yung ating soberanya? Wala tayong kamalay-malay, yung mga coral reefs natin pinagkukuha. Paano natin didepensahan yan mga tol? Di ba? Ay, nako. So eto, papanoorin natin, pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng komentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mga coral sa Rosul Reef o Iroquois Reef sa West Philippine Sea, wala nang tinira at malawakang pinagkukuha ng China habang walang kaalam-alam ang Pilipinas. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye, kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Nakalagay po ang link sa ibaba mga kapatid. So parang basketball mga tol, syempre may offense and defense yan. Paano mo sasabihin kaya mong dumepensa kung every pasok nila, kung every atake nila, kung every offense nila laging pasok sa ring? 'Di ba? Laging pasok sa ring, ang laging opensa nila. So paano mo sasabihin magaling kang dumepensa? Oh, kaya ba nating depensahan mga tol? Yan ang kailangan nating sagutin. To the video. Mga China militia sa isang vessels. isinagawang news forum, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang malawakang pangunguhan ng coral ng China sa Rosul Reef sa loob yan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa pahayag ni Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos, nadiskubre umano nila na wala na anyang natirang coral sa nasabing bahura nang magsagawa ang military divers ng isang underwater survey kamakailan. Isinasagawa umano ng militar ang nasabing survey matapos nagsialisan sa bahura ang nooy mga namataang nagkukumpulang Chinese Maritime Militia Vessel. Noong September 6 hanggang September 7, namataan ng aerial patrol ng Westcom Air Asset ang mga barko ng China na nagkukumpulan sa iba't ibang bahura sa West Philippine Sea, kabilang ang Rosul Reef. Ayon sa ulat, nasa tinatayang 23 maritime militia ng China ang namataan sa Rosul Reef, 5 sa Escoda o Sabina Shoal at 2 naman sa Baragatan o Naris Bank. And I'd like to take this opportunity. Meron kasing coral harvesting kaming na-notice. Yung swarming areas nila, we pinpointed it. And then when they left, we sent out our divers. We sent out our divers to do an underwater survey. And nakita namin na wala nang corals, nasira na yung mga corals and there may mga debris. So these are untrained eyes of the Navy divers. So we are coordinating with yung mga scientists, yung mga expert to do their own assessment of the area. So we already have the pinpointed areas na dati silang nagsuswarm. So we are not making any conclusions at this time. It's a work in progress, but we just want to report that we notice coral harvesting in the area where they were seen loitering and swarming. So ano kayang masasabi ng isang senator? Naalala ko bigla yung napanood natin kahapon. No? Yung pagtatayo ng China sa Spratly at saka sa Scarborough ng kanilang island, hindi nila kasalanan yun mga tol. No? Sabi, hindi kasalanan ng China yun. Ang may kasalanan doon, yung mga politiko daw na nagbenta. Ang tanong, sino kaya yung mga politiko na yun? No? Hindi naman niya pinangalanan. No, paano to? Hindi rin kasalanan ng China yan, yung pag-harvest nila. Ang may kasalanan dyan, mga tol, yung mga Navy na hindi nagbabantay ng maayos. Ano? Ang tawag dito? Mga PCG na hindi nagpapatrol. Yung may kasalanan dyan. No? Hindi kasalanan ng China yan na inubos nila yung mga corals dyan. Ay, yun kaya maririnig nating dahilan mga tol, no? Comment natin.
sabi ko kanina, in early July, we sent out our ships there. Napaalis natin na Itaboy. Immediately after they left, we sent out our divers. So it's sometime in July. Wala nang natira eh. Wala nang natira. In the area, wala nang natira doon. So hindi namin alam. So we were coordinating with the experts to dive. And dati na ba yun? O bago lang? From our untrained eye, nung ating mga diver, mukhang bago. We cannot say with 100% na tama sila because hindi nga sila mga expert. But just a naked eye, untrained eye, mukhang bagong hakot yung mga corals. Well, kay bago, luma, ang punto pa rin dyan, hinakot pa rin, di ba? Hinakot pa rin nila, bago o luma yan, hinakot pa rin nila. Ganun naman yun di ba? Lalo na kung bago, mga tol. Tapos nagsialisa na sila Wala na silang pakinabang dun sa lugar na yun kaya umalis na sila, lipat sila sa ibang lugar, di ba? The presence is already alarming because we have the sovereign rights there in our exclusive economic zone. Now, ito namang suspetsya pa lang natin. We are not saying that they are harvesting our corals. We suspect that somebody is harvesting our corals. Sino? And that means that they are violating our sovereign rights. Tayo lang ang may karapatan sa resources sa West Philippine Sea. And it looks like somebody is exercising that right without our permission. So hindi naman daw tinuturo, pinipinpoint agad sila pero pinagsususpetsahan kasi sila yung galing dun Sila yung kakaalis pa lang dun Matatapang yung mga yan Pag mga may maliliit na mangingisda, pinapaalis agad nila, tinataboy So, bukod sa kanila, sino pa ba ang may pwedeng makapag-harvest nung mga yun? Diba? Pinapaalis nga nila kapag may lumalapit doon. At ngayon, nagsialisan sila. Ngayon, nadiskubre na ubos na pala yung mga corals na nandoon. So, may bina-violate. Ano yung bina-violate nila? Yung sovereign rights natin dahil exclusive economic zone yan ng Pilipinas. Pilipinas lang dapat ang may karapatan doon. Kumbaga, ninanakawan tayo ng yaman sa sarili nating bakuran. Tanong, kasalanan ba ng China yan? Hindi. Ay, nako. Malamang yan ang marinig natin. So that's why it's alarming because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect that sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat ang mag-enjoy ng resources na nandoon sa exclusive economic zone. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po dyan sa Russell Reef nagkaroon ng paninira ng coral o bahura ang China. Matatandaang malawak na coral reef din ang kanilang sinira noon sa West Philippine Sea dahil sa kanilang ginagawang illegal na mga reclamation at illegal na pangunguha ng mga giant clam o taklobo. Ayon pa sa datos ng scientist group na Agham, 1.3 trilyon ang nawawala sa Pilipinas taon-taon dahil sa paninirang ginagawa na ito ng China sa ating mga bahura. At dahil din sa illegal na mga aktibidad na ito ng Chinese Maritime Militia, muntika na noong nagkaroon ng madugong kumprontasyon ang barko ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar laban sa dalawang barkong pandigma ng China sa Scarborough Shoal. Makailang beses na rin nating iprinotesta ang mga pinagagawa na ito ng China sa ating mga bahura. Ngunit talagang matindi ang kanilang paninindigan na sa kanila raw ang teritoryong sinasabi ng Pilipinas. Yun yung sinasabi ni Senator Robin Padilla nung nakaraan. Matuto na tayo mga kapatid. Ayaw natin maulit yung nangyari doon sa Scarborough. Mga tol, ayaw nating maulit yun yung munti ka na mangyari madugong konfrontasyon mga tol sa Scarborough dahil nagkaroon ng standoff doon. Diba nagpadala tayo ng gray ship para anuhin yung mga China militia vessels na nandoon. Tapos may dumating din na gray ship mga tol ng China. So pumagit na doon ng US, mga tol, pumagit na ang US. Pilipinas, urong, atras. Yung China, hindi umalis, mga tol, matigas sila. Hindi sila umalis doon. So yun yung dapat na yun yung dapat daw nating matutunan. Matuto na tayo sa nakaraan, sabing ganon, di ba? Meron tayong napanood na video ganon. Yung kausap niya, yung ating defense, sabi niya yung nangyari daw sa Scarborough. Dapat daw hindi na maulit yun, mga tol. So paano natin didepensahan yan mga tol? Diba? Yung mga illegal na gawain ng China na dyan sa ating soberanya, diba? Tayo na nga nagsabi mismong illegal ang gawain nila.
Wala tayong ginagawa. Kasi natatakot tayo na baka pag nagpadala tayo doon ng kukumpronta sa kanila, pipigil sa kanilang ginagawang illegal, magpapadala rin sila ng kanilang warship dahil poprotektahan syempre nila yung kanilang paniniwala din. Tapos tayo, uurong. So, ang galing, no? Ang galing nating dumipensa nun pagdating sa ganung mga bagay. Again, baka sabihin na naman ng iba dyan, anong gusto mong gawin? Maipaggera nga tayo, hindi natin kaya. Hindi nga tayo gusto maipaggera. Ang gusto lang natin talaga, ipatupad natin yung ating karapatan dyan. Kung kinakailangan natin ng suporta at tulong ng ibang bansa para maiwasan yung gulo, mga tol, bakit di natin gawin? Diba? Hindi naman makikipaggulo yung mga yan eh. Diba yung nangyari nga yung standoff dun sa Scarborough, pumagit na nga ang US dun eh. Diba? Hindi naman natuloy dahil umatras tayo eh. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bago na namang pinaggagawa na ito ng China? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Alright mga kapatid, subscribe kayo kay Maharlika TV. Ito ay opinion at ito ay saloobin ng isang simpleng mamamayang Pilipino. Lahat tayo mga tol may karapatang magsalita. Meron tayong freedom speech at nasa demokratikong bansa tayo mga tol. So kung may mali man, hindi rin maiiwasan na tayo'y magkamali. Pero ang sinasabi lang natin dito mga tol is yung nakikita natin. Nagre-reaction tayo at nagko-comment tayo sa nakikita natin. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong magbigay ng reaction ninyo sa comment section sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.